Magandang gabi po. Welcome po sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po ay nais ko pong sagutin yung katanungan po ni Jing. Doc, may tanong po ako, Doc. May septal wall ischemia po. Yan ang lumalabas sa aking ECG. Ito po ba ay malubha po ba ang sakit na yan? Sana po ay matulungan ninyo ako. Ano po ang dapat kong gawin? Anong bawal kainin? Yan po ang kanya tanong, itong si Jing. Sa inyo pong panonood ay mapapalawak po ang kaalaman nyo at marami pa kayong matututuhan sa health problem. Kung kayo po ay mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso, i-click lang po yung subscribe pati yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Sa akin naman pong official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pwede nyo po ako doon, pwede kayo mag-subscribe, pwede nyo kong i-follow, like, and share para ito po ay makinabang yung mga kaibigan ninyo. Ngayon, ang tanong nyo, ang yung katanungan, anong dapat mong gawin? Anong bawal na kainin? Yan ang mga katanungan mo. Ang sabi mo pa, may gamot na binigay sa iyo ang doktor, ang trimetazidine. Yan, tanong, ano po ba itong gamot na ito? Ang septal wall ischemia, ito po ay na-diagnose sa pamamagitan po ng ECG o iba pang mga cardiovascular test gaya ng stress test, echocardiogram o angiogram. Ito po'y basihan ng doktor para makumpirma ang kondisyon at magbigay sila ng angkop na management plan depende sa kalagayan mo. Ang regular na check-up sa doktor at pagsunod sa kanyang payo ay mahalaga para mapangalagaan ng iyong kalusugan. Ang septal wall ischemia, ito'y condition na ang supply ng dugo sa septum. Ang septum, ito yung muscular wall na nagse-separate sa kanan at kaliwang ventricles ng puso mo. Restricted or kaya nagbabara. Kulang ng oxygen-rich blood na pwedeng ma-damage yung heart muscle tissue mo, yung septum. Ito yung parang pader na nagse-separate sa left and right ventricle. Ang sanhi nito, kaya nagkaroon ka ng septal, itong ischemia, ay dahil maaring heart attack. Ito yung common cause ng septal wall ischemia. Sa panahon ng heart attack, yung blood vessel na nagsasupply ng dugo sa heart muscle ay nagbara o kaya nalimitahan ang flow ng dugo doon sa specific area sa puso. Ang septum apektado, nagbara, involve yung ugat na nagsasupply doon sa area na yon. Yung severe na coronary artery disease o kaya merong nag-build up na cholesterol, mga plaque, doon sa area na yon, kaya nabawasan ang blood flow doon sa heart muscle, kasama na yung septum. Ang severe aortic stenosis, yung pangingipot ng aortic valve, o kaya may nagkakaroon ng abnormal heart rhythm or severe heart muscle weakness, nagko-contribute sa septal wall ischemia. Kaya ang mga mararamdaman mo dyan, makakaranas ka ng chest pain or pressure. Meron kang kirot na nararamdaman sa braso mo, sa panga mo, sa balikat at likod. Kinakapos ka ng hininga at maaring naduduwal o nasusuka ka. Nahihilo, nagpapawis ng malamig, madaling mapagod. Ay mga doktor, na-diagnose yung septal wall ischemia, gumagamit sila ng iba't ibang test, especially pag nasuspect na heart attack ka. Itong test na to, itong ECG, minimeasure yung electrical activity ng puso. Sometimes, nagpapakita ng abnormalities. Na yun nga, yung ischemia.
gumagamit sila ng sun wave para mag-create ng images sa puso at ina-allow a doctor na ma-assess yung wall movement, ma-identify yung potential damage. Yung isang test din na ginagamit nila, yung cardiac stress test. In-evaluate ng doktor kung yung puso mo, paano siya nagre-respond sa physical exertion. Sometimes, nagre-reveal ng ischemia-related changes sa heart function. Yun namang coronary angiogram, ito'y x-ray. Gumagamit sila ng dye para ma-visualize ang mga daluyan ng dugo, yung coronary artery, at ma-identify anumang bara. Paalala mo na po sa vitamin C, pampalakas ito ng immune system. Kasi nga po, pinoprotect ang katawan natin sa infection dahil tumutulong ang vitamin C pasiglahin yung ating white blood cells, ito yung ating soldiers of the body, na lumalaban sa infection. Kaya tumutulong din sa madaling kagalingan ng sugat dahil ang vitamin C, tumutulong na yung ating protein na collagen, ito yung napapabilis yung healing process, nagkakaroon ng formation ng bagong tissue, tumutulong din ang vitamin C sa iron absorption, at nag-i-improve yung iron mo. Alam natin na importanteng mineral ito sa production ng red blood cells. Kasama po ng vitamin C, mag-take ka rin ng Super B complex. Ito po ay combination ng 8 B vitamins, B1, B2, B3, B7, yung folic acid, B9, B12. Ito yung mga supplement na nakakatulong po yung energy booster yan. At tumutulong ito para hindi ka madaling mapagod, mahapo. Isang supplement para labanan mo yung sakit. Mabilis ka ring makarecover sa sakit mo pagka meron kang regular na tinitake na vitamin C at Super B complex. Once a day lang naman ang inom nito at inumin mo to 30 minutes before breakfast. Dahil water-soluble vitamin sila, effective sila, nakukuha mo yung nutrient value nito pag empty stomach, walang laman ng tiyan mo. Nasabi mo meron kang trimethazidine, nireseta ito ng doktor mo. Ginagamit ito para yung puso mo ay naglalayo na mapabuti ang daloy ng dugo sa puso mo. Babawasan ng pagkakaroon ng chest pain or kirot sa pamagitan ng pagre-regulate ng energy ng puso mo. Yun ang trabaho ng trimethazidine. Karaniwan iniinom ito sa loob ng isang araw alinsunod sa payo ng doktor. Mahalaga na meron kang cardiologist na tumitingin sa'yo. Meron pang ibang medication na pwedeng ibigay sa'yo, yung mga, kung dapat babantayan mo yung cholesterol mo. Kaya nagkaroon ka ng septal wall ischemia, may humarang yung pader ng puso mo, yung muscle doon, may humarang. Maaaring ito'y cholesterol. Kaya kung ipacheck lagi kung normal ang cholesterol mo, tsaka titignan kung normal yung blood pressure mo. Bibigyan ka ng mga pampababa ng BP. Titignan kung malapot ang dugo mo para ma-prevent yung pamumuo ng dugo. Baka mayroong mamuo dugo sa puso mo. Binibigyan ka ng antiplatelets, mga aspirin, clopidogrel. Ito po yung mga beta blockers para ma-relieve yung chest pain. Kaya nga po nirecommend ng doctor, dapat meron kang regular check-up, kung maganda nga monthly, para magkaroon ng proper diagnosis, ma-assess yung specific needs mo, at ma-prescribe sila ng suitable medication sa situation mo. Dapat laging namomonitor, ma-adjust yung medication mo. Ang condition po ng septal wall ischemia, mahalaga na sundin ang payo ng doktor. Yung tamang pagkain, mga pagkain na dapat ay yung nakakalusog sa'yo. Pagkain na iwasan yung mataba, maalat, masukal. Dapat yung tamang pagkain, may regular exercise ka, mahalaga na manatiling malusog ang puso mo at para maiwasan ang komplikasyon. Kailangan kung may alinlangan ka, kumonsulta ka sa doktor mo. Yung mga prutas at gulay, itong mga colorful variety of fruits and vegetables throughout the day,
na mayaman yan sa vitamin at mineral, fiber, antioxidant, beneficial yan sa kalusugan ng puso mo. Kumain ka ng brown rice, mga quaker oat, mga wheat bread, at saka po ito'y magagandang source ng fiber. Mga lean protein like fish, fatty fish rich in omega, mga skinless chicken or turkey, ganon, isda, mga beans and lentil, low fat dairy product. Yan ang dapat mong kainin, yung mga healthy fat, katulad halimbawa ng avocado, nuts, seeds, and olive oil. Ito'y mababa ang cholesterol level. Iwasan yung saturated fat and trans fat. Iwasan ng mga fatty meat, red meat, processed meat, fried food, at mga bakery product, Nakakapagpatas din ng cholesterol yan. Iwasan ng mga added sugar, mga sugary drinks, sweets, and processed food. Excessive sugar, tulad halimbawa ng mga cake at ice cream, nakakapagpadagdag ng timbang mo yan. Limitahin mo yung alat, mga processed food, canned goods, added table salt. Yung high sodium intake, nagko-contribute sa high blood pressure. Maganda po mag-take kayo ng lecithin para ma-break down yung fat, para ma-improve ang cholesterol level, ma-prevent ang heart disease, ma-improve pa yung memory, learning, attention, at concentration mo. Ma-protect ang brain mo, maiwasan ng Alzheimer disease at pagiging makakalimutin. Kailangan mo din ang calcium, magnesium, ma-maintain yung matibay na buto at maganda po na ikaw ay huwag maiwasan ng pulikat. Makakatulong ito, ma-relax ang katawan at isip mo, madali kang makatulog at makatulong sa production ng hormone na melatonin na pampatulog. Malaking tulong po yan sa iyo. Available yan sa Patnubay kung kayo po ay interesado na magpa-deliver niyan sa tahanan ninyo, ipaalam nyo lang sa akin. I-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Ibigay nyo lang yung pangalan, address, at cellphone number nyo. Padi-deliver ko yan sa rider. Cash on delivery po yan. I-charge lang sa iyo ang shipping fee. Ang exercise is ang powerful tool para ma-manage ang septal wall ischemia. Siyempre, sundin mo yung doctor's guidance kung anong exercise plan para sa iyo. Merong proper guidance, mga ligtas na sa puso mo. Kasi nga po, ang benefit ng exercise, nag-i-improve yung blood flow. Ang regular exercise, lumalakas ang puso mo. Nag-i-improve yung blood flow throughout the body, including your heart. At para makapag-deliver ng more oxygen-rich blood sa heart muscle mo. Para lalo na doon sa area na hindi dinadaluyan ng dugo. At para makaiwas sa mga plaque build-up, Yung exercise kasi, bumababa ang cholesterol level, tumataas yung good cholesterol mo. At naiwasan yung progression ng pagbabara ng ugat, na-improve ang blood flow sa iyong heart muscle. Ang exercise tumutulong para ma-maintain yung healthy weight mo at maiwasan yung strain sa puso mo. At bumababa ang blood pressure mo. At ito rin po ay nakakatulong din po ang exercise. Magkaroon ka ng stress management. Nagko-contribute kasi sa heart problem yung stress, Yung mga anxiety, depression, Kaya bago kayo mag-start man ang exercise program, kailangan nyo ng doctor's clearance. Lalo na po kung meron kayong septal wall ischemia. Napakahalaga pa-check up ka sa doktor. Ma-assess ng doktor yung situation mo, magre-recommenda sila ng the safest and the most beneficial type of exercise, Mga low and gradual increase, huwag kayong tatalon, huwag kayong tatakbo. Maganda po, walking exercise lang, Mag-stop kang mag-exercise pag nakaranas ka ng chest pain, pagkahilo, pangangapos ng hininga, at iba pang mga discomfort, Kaya inuulit ko po, maganda na meron din kayong aerobic exercise. Depende sa kung ano po ang recommended ng doctor sa iyo. Maganda po yung brisk walking, swimming, cycling, dancing. Ito yung importante sa oxygenated blood flow. Kasi po ang heart muscle natin, tulad ng ibang muscle sa ating katawan,
kailangan po ng constant supply ng oxygen-rich blood para mag-function na mabuti yung puso natin. Itong oxygen na to ay dumadaan sa coronary artery. Yung septal wall ischemia, ito nga po yung blood supply sa septum, ito yung muscular ang septum, ito yung muscular wall na nagse-separate sa heart ventricle, restricted or nakabara yan. Kaya pag kulang ng oxygenated blood sa damaged heart muscle mo, ay makakaramdam po kayo ng paninikip ng dibdib. Kaya ang maraming ginagawa dito, pagka merong bara, merong maaring mga tiny vessels na nagbara dyan, ay minsan gumagawa sila ng tinatawag na, yung po bang collateral circulation, gumagawa sila ng tiny blood vessels surrounding do sa healthy tissue, tinetry nila magre-route ng blood flow sa ischemic area. Yung collateral flow na to, minimize yung damage, sinusuportahan yung septum, minimaintain yung healthy blood flow para magkaroon daw po ng sapat na oxygen yung puso. Kaya alam nyo, kailangan meron tayong good air supply sa ating kapaligiran, no? Yung merong adequate air supply surrounding tissue para mag-function na mabuti, mag-provide ng flow ng dugo dun sa area na hindi nadadaluyan. Alam mo yung ating healthy surrounding, no, yung kapaligiran natin, ay napakahalaga. I-consider mo na kailangan meron kang good air supply sa kapaligiran mo. Pagka-severe kasi yung ischemia, ay kailangan po talaga para yung severity ng blockage, ang pinopokus po nila dito ay nagkakaroon po sila ng minsan angioplasty or bypass surgery. Ito po para magkaroon ng adequate air supply doon sa puso mo. Kaya lang syempre magastos yan, no? Angioplasty lang, mga 300 to 400,000 yan. Kaya ngayon, depende na rin siyempre kung ano yung payo ng doktor nyo. Kaya lang, kailangan ng monitor, regular check-up, ina-adjust yung gamot mo, yung lifestyle mo, napakahalaga, yung proper diet, meron kang exercise, no? Malaking tulong po. Pag naninikip ang dibdib mo, itry mo magpahid ng crystal oil. Ito po ay mga concentrated plant extract, nakakalis ng paninikip ng dibdib, nakakalis din ito ng mga muscular pain, improve din yung sleep quality mo, nare-relieve yung headache at saka pagkahilo mo, amuyin mo lang, nakakalis ito ng hilo pati bara ng ilong, nakakapag-clear ng congestion, nag-improve ng respiratory health, at natural remedy kung para ma-relax yung dibdib mo, naninikip ka, hiran mo yan. Kung kinakabag ka pa, bloated ka, meron kang stomach cramps, nasusuka ka, naduduwal ka, pahid mo yan. Masasakit ang tuhod mo, masakit ang balikat mo, rinarayuma ka, nananakit ang kalamnan mo, masatan tiyan, masatan puson mo, masatan balakang mo. Lagi mong dala yung oil na yon kahit saan ka magpunta. Nahilo ka, nasaktan ulo mo, masatan tiyan mo, kinabag ka. Hindi ka rin kakagatin ng lamok. Tanggal din ng cutting yan pag pinahiram mo ng crystal oil natin. Yung isa rin nating natural, yung activated charcoal. Ito po ay ginagamit na to centuries na for its medicinal property. Meron siyang antibacterial property at saka nakakatulong para mawalang pamamaga ng bituka at ito po ay kung meron kang food poisoning, prevent yan ng hangover, food poisoning, drug overdose, and diarrhea. Kaya maganda po ito para ma-reduce yung bacteria at toxins sa bituka at bibig. Maganda po sa bad breath, no? Alam mo, available yan sa Patnubay. Tulad ng sabi ko, kung gusto nyo magpa-deliver, chat nyo lang ako. Ang pahinga at saka masarap na tulog, napakahalaga yan sa pagmamanage ng septic wall ischemia. Ang nakaka-reduce ng stress. Nagiging worse ang problema mo pagka kulang ka ng tulog at pahinga, both physical and mental. Yung kasing tamang pahinga,
yung nakakatulong ito sa pagmamanage ng stress, no? At nag-i-improve ng blood pressure mo, at nare-relax ang katawan mo, at saka nagpo-promote ito ng healing. Kasi yung heart muscle mo, pag na-stress siya, ay lalo kang magkakaroon ng ischemia. Kaya importante, ma-improve ang blood flow mo sa panahon na nakakatulog ka. Nagre-release ng hormone, tumutulong para ma-regulate yung blood pressure at blood flow mo. Nabe-benefit yung entire cardiovascular system mo, including heart muscle mo, pag nakakatulog ka. Kasi pag kulang ka sa tulog, nakalingkit o sa panganib sa heart disease. Natulog ka, makakatulong para ma-maintain yung energy level mo throughout the day. At saka po, nire-recommenda meron kang 7 to 8 hours na tulog, quality sleep, no? Meron kang dapat na regular sleep schedule, go to bed and wake up at the consistent time, no? At saka magkaroon ka ng bedtime routine. At kailangan po nito ay maganda yung environment mo, ang bedroom mo, very dark, quiet, and cool. At saka ilimitahin mo yung mga screen, yung mga blue light, no? Mga electric devices, nakakapigil ng masarap na tulog, katulad ng cellphone, laptop, TV, no? Yan, iwasan mo yan para makatulog ka. Mag-practice ka ng stress management technique, meditation, spending time sa nature, nagpo-promote ng relaxation and better sleep. Ang omega-3 fatty acid po, ito'y nakakatulong sa septic wall skin niya, no? Nakakababa ito ng BP, nakakababa ng cholesterol, pang-prevent ito ng heart attack, stroke, and arrhythmia. At ang omega-3 fatty acid, nare-reduce yung plaque build-up sa artery, nag-improve ng blood flow, at naiwasan yung blood clot. Available to sa Patnubay, no? Kung nais yung magpa-deliver, inuulit ko po, ay i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo lang yung pangalan, address, at cellphone number ninyo. Kasi tatawag yung rider pag parating na sa inyo eh. Kaya nga po, at cash on delivery ito, i-charge sa inyo ang shipping fee. Ngayon po, dadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Ang sabi po sa Proverbs 12 verse 25, anxiety weigh down the heart, but a good word cheer it up. Ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapahukot. Ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. Alam po ba ang impact ng emotion? Ang sabi dito, ang anxiety, no, ay lalong bumibigat ang puso mo pagka nakarinig ka ng masasamang salita. Pero pag nakarinig ka ng positive words, maganda sa puso. Ang anxiety, ito'y burden. Pero ang good word, nakaka-uplift ng spirit. Kaya meron kapangyarihan ng salita. Kaya ang power ng salita, nakaka-impluwensya sa ating emotion. Pag meron kang kind and encouraging word, ito'y merong positive impact. Kaya sa ating daily life, ang sabi po ng Proverbs, no, dapat po yung ating mga salita, magbigay ng comfort sa somebody. At nagbibigay ito ng encouragement. Ito'y reminder sa atin, ang mga salitang bibitawan natin, meron direct impact sa iba. Maring itong salita mo ay pwedeng makapagpabagsak sa kanya, yung salita mo ay pwedeng makaangat sa kanya. Kaya bago natin sabihin ang isang bagay, kontrolin muna natin ang isipan natin. Kaya kung ano po yung sinabi ng bibig mo, nanggaling ito sa isip mo. Kaya ang ating babantayan, yung itakbo ng ating isip. Kaya sabi nga sa Bible, trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. In all your ways, acknowledge God, He will direct your path. Kaya kung meron tayong mga bagay na hindi naunawaan, nami-misjudge natin ng isang tao na hindi natin alam, merong pinagdadaanan din siya, mayaman o mahirap, sa mundong ito, lahat tayo ay merong struggle sa buhay. Kaya wag po natin husgan ng isang tao kung nakakagawa siya ng mali, maaring kaya nagawa niya yon, ay meron siyang mabigat na problema.
Kaya yung good words ay ito'y merong impact sa tao. Good or bad words, ang good words can build up pero yung masamang salita, ito'y pwede mong pabagsakin ng isang tao. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos ang sumatin. And God bless us all.